natin to. Saksi sa Double B! Si Attorney Attorney Hinahanap pa si Mayor. Nawawala kasi si Mayor Kapil eh. Si Attorney Stephen David, abogado po ni Mayor Alice Guo, nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning Ay, po. Good morning, Joel at saka Wayne. Good morning. Thank you, sir, Conclusive na ha? kaagad ang dating ng statement na mukhang hindi ho dadalo. Tama ba? Si Mayor Alice Guo dun po sa susunod na pagdinig ng Senado. Tama ho ba yan? Nung kausap ko siya, sabi niya, mukhang hindi niya kaya dahil sa mga trauma na nararanasan niya. Batakin mo naman sa dami ng mga binabatong aligasyon sa kanya. Tapos, initigawan pa siya doon. Yung stress level niya masyado na matakas. Parang natotrauma na siya pag naririnig lang niya yung mga ganyang hearing. So hindi na ho magbabago yan. Na talagang hindi, kasi na-contempt na po siya. Parang Ang banta naman, Senador, pag hindi pa dumalo, contempt na po may talaga. subpoena na po sa kanya eh. Ipapa-aresto daw po. Kung hindi nila pakikinggan yung mga medical report nila, wala tayong magagawa doon. Karapatan na siya. Meron na bang sinabit po na medical certificate or anumang findings si Mayor Guo sa Senado? Actually, marami siyang medical consultation. Kaya lang ang mga doktor natin, nakakalungkot, ayaw mag-issue ng medical certificate kasi natatakot sila na ipatawag na Senado. Oh. Pero yun ang trabaho nila pero ayaw nilang gawin. Okay. Tinatanggihan po si Mayor Guo na bigyan ng medical certificate? Di ba katakata kayo? Bakit tayo? Kasi natatakot sila sa sa Senado, baka kung ano daw ang... Or pwede din naman siguro, attorney, na hindi naman dapat bigyan ng medical certificate. Kung meron naman siya ng problema, di ba? Meron naman talaga siyang problema. Sinabi naman ng mga doktor, binigyan nga siya ng Medicaid. Okay, so may findings talaga na may problema si... Ano bang problema, attorney? Psychological ba? Psychological? At saka, Joel, tingnan mo naman kung ikaw naman kaya may ganyan problema, hindi ka kaya mag-stress, baka hindi ka na sa kwarto mo dahil iyak na lang na iyak, di ba? Ang dami ng kanyang problema. Una-una, ang pinagtataka niya, bakit galit na galit sa kanya yung mga netizen daw, samantalang wala naman siyang ninaka, wala namang kinurap, wala namang pinatay na tao. Hindi niya maintindihan, samantalang mahal naman siya makababayan niya. Bakit ginagawa siya? Yan ang hindi niya maintindihan sa buhay. Pero attorney, na patunayan na doon sa mga papeles na pinakita, hindi naman daw siya Pilipino eh. Alam mo, Joel, yung mga ganyan salita, yan ang resulta ng publicity eh. Paano napatunayan? Hindi pa nga kami nagkaharap sa husgado. Wala pa nga silang ipresentang ebidensya doon. Panahon na yun, hindi naman lahat ng nilalabas mo. Totoo, ang dami-dami namang mga dokumento. Alam naman natin yung mga fake news na yan. Pero hindi nasabing ganyan yan. Pero kung ang tao, yan ang paniwala nila, masyado unfair. Dahil ako, sa akin, pagdating sa husgado, malalaman natin yan kung totoo. Hindi, ang dami ko kaya excited na ako sa hearing na yan. Dami kong gusto tanong eh. Pero paano po yung issue nung pagkaparehong fingerprint, Attorney David? Ayun Hindi ko na ba nga conclusive? Ako rin nagtataka paano mo masasabi na after 30 years meron na nakikita dokumento. Saan ba naman yan nakikita, di ba? May archive ba ang gobyerno na ganyan? Ang alam ko, ang record natin sa loob ng 5 taon, 10 taon, sinusunog na eh. Kaya ako dami ko talaga, excited talaga ako paano nating i-cross-exam yung mga dokumento na yan. So, sa korte nyo, pwedeng i-cross-exam eh. Pero basta sa Senado, sarado na doon si Mayor Guo, ganun po ba yun? Sa Senado, wala tayong magagawa doon kasi kung ano yung gusto na itanong, hindi ka naman pwede magtanong. Hindi nga pwede magtanong. Pero sa husgado, sa patas ng labanan ng husgado, lahat ng ipipresenta mong dokumento, bubusisiin ko yan. At aalam ko kung saan galing yan. At hindi lang yun. Kung yan hindi totoo, mananagot sila. Pero kung totoo, ang katotohanan na lalabas. Diba? Sa atin naman, ang gusto lang naman natin ng katotohanan. Ayaw lang natin maging injustice. Diba? Yan ang ayaw natin na pagbibintangan mo yung tao nang wala ka pang basihan dahil lang sa lumalabas ng mga media. Kung ganyan naman ang ating magiging basihan, kawawa naman ang mga tao. Lahat na lang ng sisiraan sa social media, hatulan natin ng kasinungalingan. Okay. So, attorney, hindi na natin may expect Attorney Guo na humarap sa susunod na pagdinig. Paano po yung pamilya niya, yung tatay at saka yung kapatid na sinabi na rin po ng Senate? Una-una, hindi ako makakapag-comment yan. Hindi ko kilala yung Alright. Gawa-gawa lang ng media yan eh. Alam sila media kung sinong nagsasabi makapatid yan. Ang lahat yan, Joel, tsaka ang lahat yan, kailangan idulog natin sa husgado para malaman natin yung katotohanan. Dahil tayo,
rule of law tayo. Mhm. At tayo, nasusunod sa atin ang batas ng gobyerno, ang rule of law, hindi yung rule of the internet. Hindi yung justice of the internet. Hindi tayo ganun. Pag ganun, napakagulo ng buhay natin. Pero attorney galing to sa mga sa mga official documents ng Senado pati ang NBI. So siguro i-contest nyo pa rin yan. Di ba sa korte, syempre karapatan nyo po yun. No? Sabi ko nga sa'yo, Joel, ako curious lang ako. Paano nakita yung mga dokumento na halimbawa man na meron? 30 years, sabi nga nila 1999, 2004. Excited talaga ako para malaman paano nangyari. Saan galing mga dokumento na yan? Bakit bigla may lumabas ng mga ganyan? Okay. Sir, sa ngayon, ang kaso pa lamang na laban kay Mayor Guo ay yung human trafficking case. Tama po ba? Oo, human. Meron ombudsman. Oh, yan. Naka-file nasa ombudsman pero hindi pa wala pa sa korte. Although wala pa akong natatanggap, meron na sila sabi na cancellation daw ng birth certificate. Pero officially, wala pa akong knowledge doon. Saka yung co-warrant 2, hindi pa napafile ng Solgen. To be filed pa lang. Ano po? Yes. Kung ako yung Solgen, hindi ko ipapile yun kasi premature yun. Bakit po premature? Ini-question mo yung citizenship niya sa birth certificate niya. Tapos i-co-warrant mo. Di ba pag i-co-warrant mo kasi, ibig sabihin, hindi ka entitled, hindi ka Pilipino. Paano mo masasabi yan? Nasa 45, file mo pa lang sa Tarlac yung issue ng citizenship. Once ipapa-cancel daw po kasi yung kanyang kanyang birth certificate. So once canceled 'yon, pwede na i-co-warrant to. Ipapa-cancel mo pa lang. Opo. Ilan taon bago magawa? May hearing pa yun. Ilan taon? Bago mo ipa-cancel yun. Pag na-cancel mo, halimbawa lang. Opo. Na-cancel, hindi naman sinasabi maka-cancel, malabo naman maka-cancel yun. Sa ito, napakalabo na maka-cancel. Tsaka mo pa lang papailan. Tsaka mo pa lang sasabihin. Yes. Tsaka ka pala mag-file ng co-warrant. Opo. At publicity, alam mo, namimislead na yung tao. Wala na tayo sa proseso. Sige. Abangan namin yung mga development. Attorney, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sige. Thank you. Si Attorney Stephen David, mga kapuso. Naintindihan natin siya.